Utak-utak eh. Pero hindi ko nga lang alam kung ano plataforma ni Rosmar. Hindi ko alam kung ano plataforma ni Rosmar. Pero yung grabe naman yung Diwata. Tangina, grabe naman yun. Puta, parang kahapon lang, no? Parang kahapon lang, kailangan siyang tulungan ng taong bayan. Si Diwata. Tapos ngayon nangangampanya na. Ano to, kahit sino na lang, pwede? Okay pala yung ganun. Okay guys, alang-alang sa kaalaman ng lahat, ang eleksyon natin sa 2025, tama ba? 2025 ay pinapayagan ng mag-file ng candidacy ang balak na tumakbo. So isa sa mga isyuhan ngayon sa eleksyon na yan ay marami ang tumakbong mga vloggers. So, daging mga vloggers ang tumakbo, kaya isa na sa mga kinakagulat ng lahat ay si Rosmar. Kilala niyo ba si Rosmar? Yun yung negosyante na ang lakas kumita dahil sa kanyang pagsisikap ay talaga namang yumaman ng husto at ganda ng kanyang buhay ngayon. Tatakbo siya ng councilor sa Maynila daw. Hindi ko alam kung anong distrito siya. Basta councilor. Tapos tatakbo, ang pinaka nakakulat sa lahat ay tumakbo si Deo Balbuena ba yun? Oh? AKA Diwata Paris. Okay. So nakagulat siya. Si Diwata Paris guys ay nag-file ng candidacy sa kanyang party list na Bindors Party List. Okay. So ngayon, yan yung hinihimutok ng botsi ng mga, siyempre, ng mga hindi kapanapanniwala na tumakbo nga yung mga ganong klaseng mga kandidato. At ang balak pa nila, ang suggestion nila na taasan do yung qualification ng mga tatakbong kandidato sa ating bansa kasi kahit sino-sino naman, maraming nuisance candidates. Okay, yung qualification guys, okay naman yon para sa akin lang ito para sa akin lang. Kahit sino pwedeng tumakbo kasi nga ang mamimili ang mga taong bayan naman di ba? So mamimili taong bayan. So tama yung standard natin na at least Pilipino ka, at least yan marunong ka magsulat magkuhan. Basta marami naman ding namumuno na hindi ganong katalinuhan pero effective naman sila sa kanilang pamunuan. Di ba? So, sabi kasi kailangan daw civil service. So, kung hindi ka pumasa ng civil service, tapos parang potential ka mamuno, hindi ka pwedeng mamuno kasi kailangan ng civil service, di ba? Pangit naman. So, kumbaga tama naman yun, accessible yung kahit sinong tumakbo. Yun na nga, ang mga tao nga lang ang mamimili. Sana maging matalino tayo sa pamimili ng ating mga leader sa ating bansa. So, nasa atin yun kung sinong ating iboboto. Ngayon, ano namang masasabi natin kung yung mga vloggers ngayon na tumakbo tulad ni Rosmar at ni Diwata. Alam niyo guys, sa politika natin sa ating bansa, kahit ang labanan dito guys, ang labanan sa Pilipinas ay yung may pera at yung kilala. Yun yung napapansin ko guys Yun ang napapansin ko. May pera ka at kilala ka. Ngayon si Rosmar may pera. Ganda nga Ngayon, kung kilala siya, sobra siyang kilala. Kasi vlogger siya Si Diwata naman, kilala siya. Hindi ko lang alam sa pera. Sigurado yan, may nagsusupport diyan. Hindi maglalakas loob si Diwata na tumakbo kung walang nagpipinan sa kanya o kaya nagbaback up sa kanya. Anyway, ngayon, dito tayo sa kanilang kakayahan. Di ba? Tulad ng mga artista dati, maraming artista na tinutulog sa artista lang yan. Walang alam sa batas yan. Marami naman din mga artista na nanalo, pero gumaganda namang performance pagdating sa political task or trabaho nila. So mahirap nga naman humusga ng tao. So marami rin vloggers na nanalo at maganda naman ang kanilang performance. Marami ding matatalinong tao, alam naman natin yan. Matatalino, sobrang talino, sobrang successful, pero nakita natin kung saan sila
'Di ba? Nakikita naman natin, napapanood naman natin sa mga hearing yan kung sinong sumasabit. So mahirap husgahan. Mahirap manghusga kasi tulad nga ni Rosmar guys, ako saludo ako sa babae na yan eh. Isa yan sa mga idol ko. Kasi ang ganda talaga ng kanya eh. So malay mo naman makatulong siya sa lugar ng Maynila, di ba? So sabi nga nila eh may utak. Ngayon si Diwata, ito yung tanong ngayon. Okay, si Diwata guys, sabi nga nila eh ano daw gagawin niya sa Kongreso kasi party list siya eh. Kung talagang si Diwata ay pala rin sa ito yung tinatawag na talagang yung model nating mga galing sa baba, umakyat at talagang So yan yung tinatawag na yung inspirasyon natin sa mga maliliit na tao na nakaya niyang maghawak ng posisyon kung kakayanin niya. Ngayon, sa tanong naman ng mga taong bayan na yung kanais-nais ba siyang iboto, nasa atin na lang yung guys kung natin. Para sa akin kasi ayaw kong hadlangan yung kahit sinong gustong umupo para magmamuno. Ay para sa akin, hindi ko pwedeng husgahan na wala siyang karapatang umupo dahil wala siyang utak. Minsan kasi sa pamumuno ng ating bansa, hindi rin utak eh. Ang dami kasi nakaupo na matalino rin. Pero, di ba? Tingnan mo, English sila. Ganon. Tapos, wala eh. Ganon pa rin, dami pa rin corruption. Tingnan mo, yung mga employment natin, di ba? Puro pa rin agency. Lahat pa rin ng batas ay nakapabor pa rin sa mga negosyanteng malalaki. Malay mga naman natin, no? Hindi siya makain malamon ng sistema ng pamumulitika. So, ayaw kong husgahan si Diwata na yung tinatawag na hindi niya kakayanin. Pero para sa akin, lahat ay wag nating husgahan agad. Total, ang taong bayan naman ang husga kung sino talaga ang dapat na piliin natin. So, kung alam ng mga tao na potential na si Diwata magiging party list, wag sana siya maging dami. Alam mo yung dami, yung may taong nagpipinance sa kanya, tapos yun yung magkukontrol sa kanya kung nakaupo na siya. Wag sanang ganon. Pero yung pagtakbo kahit sino, pwede. Para sa akin pwede. So congrats Diwata, tuloy-tuloy mo yan. Whether you win or lose sa eleksyon, sa darating na eleksyon, ikaw pa rin ang inspirasyon ng mga taong galing talaga sa ilalim, umakyat, tumayo, parang zombie na. Congrats Diwata, congrats.